Good day everyone! Welcome back sa ating 28-day Bible Study kung saan ay isa-isa nating pinag-aaralan ang 28 fundamental beliefs ng Seventh-day Adventist Church. Sa ating mga nakaraang pag-aaral ay napag-usapan natin ang bautismo. Ngayon naman ay nasa ikalabing-anim na paniniwala na tayo. Ang paniniwala sa banal na hapunan. May tanong ako sa inyo. Mayroon ba kayong pagkain o okasyon na kapag naaalala ninyo ay bumabalik ang napakagandang alaala? Minsan, isang simpleng pagkain lang, pero kapag nakita o natikman natin iyon, naaalala natin ang isang mahalagang tao o pangyayari sa ating buhay. Ganito rin ang layunin ng banal na hapunan. Hindi ito simpleng pagkain. Hindi ito ordinaryong seremonya. Ito ay isang espesyal na paalala na ginawa ni Jesus para sa atin sa krus. Ano nga ba ang banal na hapunan? Ang banal na hapunan ay isang sagradong pagdiriwang kung saan ginugunita natin ang sakripisyo ni Jesus para sa ating kaligtasan. Nagsimula ito noong huling hapunan o Last Supper bago siya ipako sa krus. Habang kasama niya ang kanyang mga alagad, gumamit siya ng mga simpleng simbolo upang ipaalala ang kanyang nalalapit na sakripisyo. At hanggang ngayon, ipinagpapatuloy ito ng mga Kristiyano bilang pag-alaala sa Kanya. Sabi sa 1 Corinthians 11:26, sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ipinahahayag ninyo ang kanyang kamatayan ng Panginoon hanggang sa siya ay dumating. Pansinin ninyo, hindi lamang tayo lumilingon sa nakaraan. Habang ginugunita natin ang krus, inaalala rin natin ang pangakong muling babalik si Jesus. Ngayon, ano ang mga simbolo ng banal na hapunan? Una, ang tinapay na walang pampaalsa. Sa Matthew 26:26, sinabi ni Jesus, kunin ninyo at kainin, ito ang aking katawan. Ang tinapay ay sumasagisag sa katawan ni Kristo na nasugatan at nagdusa para sa atin. Bakit walang pampaalsa? Sa Biblia, madalas gamitin ang pampaalsa bilang simbolo ng kasalanan. Kaya ang tinapay na walang pampaalsa ay nagpapaalala sa atin ng malinis at walang kasalanang buhay ni Jesus. Siya ang perpektong kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang sarili para sa atin. Ikalawa, ang katas ng ubas. Sa Matthew 26:28, sinabi ni Jesus, ito ang aking dugo ng tipan na nabuhos para sa marami, para sa kapatawaran ng kasalanan. Bilang Seventh-day Adventist, gumagamit tayo ng hindi fermentadong katas ng ubas. Ito ay sumisimbolo sa dalisay na dugo ni Kristo, na nabuhos upang tayo ay mapatawad. Sa tuwing tayo ay umiinom nito, naaalala natin ang ating kaligtasan ay binayaran ng napakataas na halaga, ang buhay ni Jesus. Ikatlo, ang paghuhugas ng paa. Ito ang isa sa mga natatanging bahagi ng communion service sa Seventh-day Adventist Church. Sa Juan 13, bago ang huling hapunan, hinugasan ni Jesus ang mga paa ng kanyang mga alagad. Isipin ninyo yun. Ang hari ng sansinukob ay lumuhod upang maglingkod. Sa panahon nila, ang paghuhugas ng paa ay gawain ng pinakamababang alipin. Pero ginawa ito ni Jesus upang turuan tayo ng pagpapakumbaba, paglilingkod, at pagpapatawad. Kapag tayo ay nakikibahagi sa ordinansya ng paghuhugas ng paa, ipinapaalala nito na walang lugar ang pagmamataas sa buhay Kristiyano. Lahat tayo ay nangangailangan ng biyaya ng Diyos. Lahat tayo ay tinawag upang magmahal at maglingkod sa isa't isa. Ngayon,
Paano tayo naghahanda para sa banal na hapunan? Sabi sa 1 Corinthians 11:28, siyasatin muna ng tao ang kanyang sarili. Bago tayo makibahagi sa banal na hapunan, mahalagang suriin natin ang ating puso. Mayroon ba tayong kasalanang kailangang ipagtapat? Mayroon ba tayong kailangang patawarin? Mayroon ba tayong relasyon sa Diyos na kailangang ayusin? Hindi ito panahon para husgahan ang iba. Ito ay panahon upang tingnan ang ating sariling puso at lumapit kay Jesus. Isa pang magandang katotohanan tungkol sa banal na hapunan ay ito. Bukas ito para sa lahat ng naniniwala kay Jesus. Tinatawag natin itong open communion. Ibig sabihin, hindi lamang ito para sa miyembro ng isang particular na iglesia. Kung tinanggap mo si Kristo bilang iyong tagapagligtas at nais mong lumapit sa Kanya, inaanyayahan kang makibahagi. Dahil ang sentro ng communion ay hindi ang denomination. Ang sentro nito ay si Jesus. Kaya ano ang paniniwalaan natin ngayon? Ang banal na hapunan ay pag-alala sa sakripisyo ni Kristo. Ang tinapay ay sumisimbolo sa kanyang katawan. Ang katas ng ubas ay sumisimbolo sa kanyang dugo. Ang paghuhugas ng paa ay nagtuturo ng pagpapakumbaba at paglilingkod. At ang communion service ay pagkakataon upang suriin natin ang ating puso at muling lumapit kay Jesus. Mga kaibigan, sa bawat banal na hapunan, ipinapaalala sa atin na mahal tayo ng Diyos. Na hindi tayo naligtas dahil mabuti tayo. Naligtas tayo dahil si Jesus ay nagbigay ng kanyang buhay para sa atin. At habang hinihintay natin ang kanyang pagbabalik, patuloy nating alalahanin ang kanyang pag-ibig at sakripisyo. Maraming salamat po sa pagsama sa ating pag-aaral. Muli ako po si Mary Mi na nagpapaalala. Mary Mi mang pagkakataon na naaalala mo ang krus. Tandaan mo na may isang tagapagligtas na nagbigay ng kanyang buhay dahil mahal na mahal kanya. God bless us all.